Isang magandang araw na naman sa inyong lahat mga ka-G-Lovers. Giovanni B na naman nagbabalik. So may dinala sa atin dito na medyo malayo. So problem nito ay yan, kina nyo nagpo-protect. So mamaya ating aalamin kung bakit siya nagpo-protect. Bali, ito yung makikita natin mga ka-G-Lovers. So meron tayong nakikita dito na transistor na malaki, C5200 at A1943 yung gamit niya. So hindi natin alam kung bakit ito nagpo-protect. So ang gagawin natin, tanggalin lang natin to, baklasin natin to mga ka-G-Lovers, at i-check natin yung bawat isang transistor nito kung meron bang inabot. So dito tayo sa side na to kasi dito yung may problema, dito nagpo-protect. Kaya ito yung kailangan natin tingnan. So bali ito na, natanggal na natin siya. Yan. So kita nyo, meron dito nakaparallel na resistor na medyo mababa ang value. So nakalagay yan dun sa end to end ng transistor natin. Bali nakalagay siya sa base 2 emitter. So ititest natin muna. So nakakabit ito mga ka-G-Lovers. So expected natin, madidetect natin yung nakakabit o nakaparallel sa base 2 emitter. So end to end din yung test natin. Kita nyo, nagbabaser siya, diba? Yung dulo, hindi siya nagbabaser kasi wala siya nakakabit. So ganun din yan sa kabila. So kinikon rin itong mga diode. Okay naman, wala naman problema. So lahat naman sila nasa 0.4. Para nakasigurado ako mga ka-G-Lovers na talagang okay yung output transistor natin. So ang ginawa natin dito ay binaklas ko talaga siya, tinanggal. So kailangan kong tanggalin kasi nadidetect ko yung nakaparallel nga na resistor. So pasensya na kayo sa boses ko, medyo sinisipon tayo mga ka-G-Lovers. So kaya iba yung tunog ng boses natin. So dito kita nyo, nagbabaser siya, diba? Yan. Ito, good rin. So, okay. Okay din to. Hindi naman shorted. So mukhang okay naman yung ibang parts niya. So dito lang tayo nakaka-detect ng buzzer sa C5200 natin at A1943. Bali apat yung ginagamit dyan. Yung isa kasi dyan ay para sa final drive. Ganon din sa kabila. Yung hindi nagbabuzzer, yun yung sa final drive na. Yung nagbabuzzer, yung may nakaparallel na resistor na puntang base at emitter, yun yung output natin para sa audio. So gagawin natin ay babaklasin lang natin to, tatanggalin natin yan mga output na yan. So damay ko na rin yung sa drive natin. So ito, tinanggal ko muna yung C5200. So mamaya na yung A1943. So ito yung sabi ko sa inyo, nakaparallel yan na resistor. Yan o, kita nyo, nagbabaser, diba? So doon yan sa end to end, pin number 1 at pin number 3, or sa base emitter. So test natin yung mga output. Nung pag-test natin ng mga output, wala naman tayong nakuha dito na shorted. So ibig sabihin, wala problema siguro dito sa amplifier na to. So kita nyo, okay naman siya. Minsan inulit-ulit ko pa nga para makasigurado. Talagang wala lang tayong nakita dito na shorted o may leak. Wala. Ito yung C5200, inuna natin na muna tinanggal. So naman yung kabila naman, yung A1943 naman ang tatanggalin natin. Yan, 0.5. Okay, diba?
So, ganyan lang naman yung pag-check dyan mga ka-G-Lover. Sa kabila naman tayo ito. Babaklasin lang natin yan A1943, tapos siya naman yung ititest natin isa-isa. O, 5 din yan, 5. O, natanggal na natin yung ano, para hindi ko na pinakita sa inyo sa pagtanggal yan kasi ang hirap tanggalin. Double kasi yung solder niyan, ilalim ibabaw, kaya medyo mahirap tanggalin. So, good din tong A1943. So, pasensya na talaga kayo sa boses ko, ha. Nahihirapan tayo magsalita dahil sa sipon. So, good. Yeah, good din to. Yan. Good. So, bali good din to. Nagawang service ka pa, no? Yan, good din to. Nagawang pala din. So, meron tayong customer. DVD na itong sa... Okay. Natatanggal mo mo. Yung So, ito pa. Test lang natin to lahat. Tigsulok na or may ano kaya tiglo kung tornilyo man sa akin. So, bali good din siya. Screw. Ayun. Tapos So, yung pinakalas natin. pictureon man likod. May nakalagtad mo na cord, yellow, pula. So, pasensya na kayo. Dahil may kausap tayong customer. Pagbalik mo, Oh, good din to. Good. nagno-notice, no power. Nag-days pero nag-ikot na. Pero hala yung condition natin. At tapos mas madali pumarot ginagamit. Ano kaya Ito pa pala. Meron pa pala isa. Hindi pala pinakalas pa. So, ito pa sa good to lahat. Wala tayong nakuha dyan na may leak o may shorted sa C5200 at A1943. So, lahat ng transistor niyan ay okay. So, walang problema. So, bakit kaya nagpo-protecto mga ka-G-Lovers? So, dito na tayo mag-iisip kung paano natin siya hanapin kung bakit siya nagpo-protect. Kadalasan, nagpo-protect kasi hindi na-switch on yung relay. Kaya nakadetect, nakalagay sa indicator ay protect. So, next natin gagawin mga ka-G-Lovers ay dito, ikakabit natin nang wala siyang output. Yan. Dito nga, medyo may corrosion siya ng konti. Linisan ko na lang yan mamaya. So, yan. Kinabit natin siya na walang output. Pag power on natin, nag-protect din ulit. Wala siyang output, diba? O, nag-protect siya. So, ibig sabihin, wala problema dyan sa circuit na yan. So, bali dito mga ka-G-Lovers, may napansin ako, medyo may kalawang tong isa. Mamaya papalitan ko na lang ito. Medyo may kalawang siya. Papalitan ko na lang. So, linisan ko na lang yung tong board na to kasi medyo may corrosion siya. So, mamaya yan yung gagawin natin. Importante, maalis muna natin yung protect. So, may ginawa naman dito tayo para matest natin kung saan talaga nag-protect. So, dito mga ka-G-Lovers, tinanggal ko na yung connection niya, talagang not totally wala siyang connection. Ito yung board. Yan, tinesting ko na to kanina. Ganun pa din, nag-protect pa rin. Yan, tingnan nyo yung maigi. So, ibig sabihin, nandito sa board na to yung problema. So, nagets na natin. So, madali na tong i-troubleshoot kasi nakuha na natin kung saan talaga siya may problema. So, dito sa board na to, meron yan dyan mga transistor o drive. Yun yung gagawin natin. Papalitan natin yan. So, tiningnan ko siya. Pwede nyo naman isa-isa yan. So, dahil mura lang naman to. 5 lang to na maliliit na transistor. So, papalitan na natin yan. Tapos, may isang resistor dito nakita ko na medyo may kalawang konti. So, papalitan ko din yan. Yan. Puros naman yan na 551. Yan. So baka dito may leak na. So hindi ko na nga tinis yan. Pinalitan ko na lang talaga. Actual ko talaga yung pinalitan. Hindi ko na siya tinis. Kaya hindi ko alam kung may leak. Pero sigurado ako baka may leak yan. Kaya hindi na-switch yung relay. Kaya nagpo-protect. So ang ginawa natin dito mga ka-G-Lovers, lahat yan na 5, pinalitan ko lang talaga. So ito, tatanggalin lang natin. Yan. So bago natin tanggalin yung ano pala, yung transistor dyan na mga maliliit, tinis ko muna kung may voltahe pantira yung capacitor. Kasi ang tataas ng
value ng capacitor na to, baka may tira pang voltage, so baka mag-spark. So yan ang tinest natin, wala naman tira, so ibig sabihin goods na tayo dyan. So pwede natin itong tanggalin mga transistor na to, itong drive na to. So dito nga mga ka-G lovers, so isa-isa ko na siyang tinanggal para talagang mapalitan na natin. And wala pa tong history dito ng repair sa side na to, so talagang malinis pa. So tinanggal ko lang to lahat, tapos pinalitan natin lahat ng 551, tapos yung isang resistor na 220k yata yun, kung hindi ako nagkakamali. So basta pinalitan ko yon kasi nakita ko medyo may kalawang siya ng konti, kaya dinamay ko na siya. So skip na lang natin, basta tinanggal ko to, tapos pinalitan natin tong 5 na to na 551. So dito nga mga ka-G lovers, kita nyo naman tinanggal na natin yung 551, yung transistor, tapos isang resistor na 220k, may kalawang siya ng konti. So pinalitan na natin. Yan o. So meron na tayong parts dito na kinuha para gamitin natin. Ito naka-ready na yung ilalagay natin. So dyan, so pakita ko sa inyo yung lagayan ng isang resistor. So dito yan o. Teka lang, yan, yun nakalagay doon, 220k yan. Zoom ko lang. Yan, dyan yan nakalagay yung isang resistor na yan. Yan, sa gilid na yan, 220k. So, dito mga ka-G lovers, ay kinabit na natin. Solder ko lang to. So, habang nire-solder natin to, pa-promote muna ng channel natin. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit ng notification bell para updated kayo sa bawat ina-upload ko na video. Then pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo. Kung sa FB page ito napapanood, pa-follow, pa-like, and pa-share na rin. So yan, sinolder lang natin to. Tapos mamaya, pagtapos natin ma-resolder to, iti-test na natin kung magkakaroon pa ba siya ng ng protect pag naikabit na natin tong mga transistor na to. Yan. Okay, tapos putulan natin yung mga sobra na paa, tapos linisan natin to. So importante pa rin yan, yung linisan natin. So mamaya i-check natin yung biasing nito, yung voltage biasing, kung ilan ba yung voltage biasing nito. So nasa 0.3, 0.4 yata yung pag-test ko nito. So yan, okay. Bali linisin ko lang to mga ka-G lovers. Tapos kabit natin. So lagyan ko lang siguro ng mga 2 tornilyo para hindi gumalaw. Okay na yan. So bago ang lahat, double check natin pala to para tingnan natin na maigi kung wala siyang sumabit. Nung tiningnan natin, wala naman sumabit o mga maliliit na solda na sumabit dito. So gagawin natin, so lilinisan ko pa to, so para sigurado tayo. Basta wala na ako nakita dyan na mga sumasabit na mga maliliit na tilamsik na lead. So linisan ko pa rin to para sigurado. So bali dito, yan, lilinisan lang natin ulit. Yan. High voltage kasi high voltage. High ampere kasi dito, so delikado rin kasing may konting maliliit din na soldering lead na nakasabit o tumilamsik. Kaya importante talaga nililinisan ko ito na maigi. So next natin, itatry na natin. So bali lagyan ko muna siguro to ng 2 tornilyo. Kaya goods na yan tayo mga ka-G lovers.
Hindi lang siya gumalaw kasi baka mag-slide o sumabit yung yung ilalim nito dun sa pinaka lagayan. So metal pa naman to. So delikado. Kaya lagyan natin ng tornilyo para sigurado. Yan, kahit dalawa lang na hindi siya gumalaw. Saka diretso na body ground na rin yan. So yung tornilyo niyan diretso na rin sa body. Kaya diretso body ground na rin niya para safe din naman. So next natin, kabit natin yung mga connection. So importante yung mga connection ay tama yung pagkakabalik natin. So ito may guide naman maliit, okay. Itong dalawa na to na red, dito yan, dalawa rin yung kabitan. Tapos yung pinaka-supply, yung main natin. Yan. Sakto rin yan, hindi mo yan mababaliktad. Pag baliktad mo, hindi yan papasok. So dito, nakakalito yan dito sa may bandang dito, sa may bandang baba. So parehas kasi yung size ng connection. Yung dalawa to parehas ng size ng connection. So ang gagawin niyo, tingnan niyo na lang yung nakalagay na parang rugby. So yan o, tingnan niyo na lang dyan. Kung saan yung natapat na kapareho niya, yun na rin siya ilalagay. Kasi huwag yung baliktarin yan, delikado rin yan baliktarin. Kahit hindi yan high voltage, so delikado rin yan baliktarin. Magkakaproblema tayo dyan. Kaya ang ginawa natin dyan, ilagay lang natin yan. Makikita nyo naman yung guide, yung parang pandikit na yan, rugby yata yan. So yan, magpapantay rin yan. Ito madami. Pag nilagay natin yan dyan, makikita nyo naman yan na sakto siya. Tapos itong konti dito din yan, no? Or bago nyo tanggalin, lagyan nyo ng palatandaan para sigurado kayo na pagbalik nyo, tamang-tama, sakto lang. So ito, walang problema na to kasi dyan talaga yan nakalagay, itong AC source natin galing transformer. So madali lang yan. So dito lang naman yung sinasabi ko sa inyo, yan, no. Parehas kasi silang may 4 na wire. Baka kasi mabaliktad. So delikado. Kaya minsan pag hindi nyo kabisado, wala kayong palatandaan, lagyan nyo na lang ng palatandaan. Ako, yun yung palatandaan ko, yung parang nilagay na pandikit. Yan, parang rugby yata. Ayan, kung hindi ako nagkakamali. So yan mga ka-G lovers. Ito, doon na to sa sa board na to. Ito. Dito na yan sa board. So dito, yung sinasabi ko sa inyo na may nakita kong may kalawang, pinalitan ko na. Yan, 470 ohms. So pinalitan ko na yan. Nakita ko kanina na may kalawang. Hindi pa naman totally may kalawang, kaya lang sa may dulo may kalawang siya, kaya pinalitan ko na. Para makasigurado. So plug in na natin to. Iti-test na natin kung magpo-protect pa ba. Makikita natin. Nang pag-on natin, nawala na yung protect yan. Kita nyo? Wala na yung protect, diba? So, ibig sabihin, goods na tayo. Nag-switch on na yung relay. Okay na siya. So, next natin na gagawin ay kabit lang natin yung yung mga output. Yan, kabit lang natin tong mga output. Tapos, salpak na natin yan dyan. Testingin na natin. So, take note mga ka-G lovers, hindi ang lalabas yung tunay na tunog nito o yung lakas na tunog nito pag wala kang drive na audio driver. So, tulad ng mixer, crossover o ano pa man or equalizer, hindi yan lalabas yung tunay na tunog. So nakikabit na natin siya mga ka-G lovers. Dito tiningnan ko maigi yan, okay lang naman solder nyo yan, pero ako hindi ko masyadong sinisolder yan kasi magkakaproblema tayo pagpalit naman ulit natin. Kung magkaproblema yung output, pagtanggal natin mahihirapan tayo magtanggal. So kahit yung company, hindi ganyan yung magsolda siya, yung hanggang ilalim, sinusolda nila. Basta importante, nakadikit siya dyan, no? Tingnan nyo maigi. Tinitis ko siya, sinisigurado ko na nakadikit siya. So, isa-isahin nyo pa rin. Pero kung gusto nyo talagang makasigurado ko yung dikit na dikit yan, solder nyo o resolder nyo. Yan. Pero ako, chinicheck ko na lang kung talagang dumikit para sigurado. Yan. Pag hindi kasi dumikit yung ilalim, baka magka-problema din. Kasi importante nakadikit siya. Yan. Pwede nyo isolder. Kaya lang ang problema nyo nga, yung sinasabi ko sa inyo, pag nagka-problema yung output, mamroblema kayo sa pagtanggal. Kasi baliktaran yung tatanggalin nyo yung lead. So
So, yan, okay naman, nakabit naman, nakadikit naman. So, ganyan yung company minsan, yung dati nito na hindi nila sinusolder yung ilalim. Pero mayroon iba naman na gumagawa ng ganito, ng ganitong design na pati ilalim, sinusolder nila. So, depende kanya-kanya. So, ito, ginaya ko lang yung company na hindi sinulda. Kasi importante, nakadikit. So, tinignan ko ay, na nakadikit. So next natin, dahil okay naman to, yan, linisan ko lang yung mga sinolder natin dito, ikakabit na natin to para makapag-check tayo. So check natin yung voltage biasing, tapos mag-audio tayo o magte-testing tayo ng tunog. So sabi ko nga sa inyo mga ka-G-lovers, hindi lalabas yung tunay na lakas nito at yung tunay na tunog nito pag wala kang drive na ginagamit. Yung sinasabi ko sa inyo, yung mixer, crossover, equalizer, ano pa man na pwede yung i-drive. So, parang natural lang yung tunog nito or lakas nito pag walang ganyan. So, dahil wala tayo ng ganon, so testing lang natin. Basta importante, hindi na siya mag-protect at tumunog na to. Yun ang napaka-importante mga ka-G-lovers. Okay. Pagkatapos natin itong linisan, piling natin siyang ibalik. So importante pa rin yung paglilinis mga ka-G-lovers, para in case na may mga maliliit kayo dyan na iwan na mga lead, at least ganon nga, natatanggal nyo dahil kalilinis nyo. So hindi ko kasi yan hinahayaan talaga na may mga maliliit yan tayong tilamsik, so delikado rin yan. So dito mga ka-G-lovers, mag-check na tayo ng voltage biasing. Take note mga ka-G-lovers. So tutok ko lang to, test tayo ng voltage biasing ha. Tingnan yung may maigi. So power on natin, may 3 o 0.3 tayo. Yan. Ibig sabihin good, delay lang yung pag-switch on. Kasi hindi pa nakakabit yung ano dyan, yung connection natin na ito. So ano, test natin ito mga ka-G-lovers. Pakita ko sa inyo yung biasing nito. Op. So natutumba yung multimeter natin. Kaya 5 ito mga ka-G-lovers kasi yung isa ay para sa final drive niya. So 0.3, ito yung output talaga, 0.3. Kita nyo, 0.3. Yan. Yung pinakamataas dyan, yan yung final drive, yan, 0.5. Sa kabila naman, ganun din naman, yung pinakamataas ito, 0.5, yan yung pinaka-final drive. Nagets nyo mga ka-G-lovers? Yung sumunod yan, yung output na. Yan yung pinaka sa amplifier na 0.4, yan, 0.4, 0.4. Yan, 0.4. Kaya bali, 4. Tig-4 sila, 4. Tapos yung isa ay yung dalawa final drive. So ganoon din yan dito. Yung pinakadulo niyan, final drive din. So kita ba? Yan kita. Yan 0.5. Tapos yun sa output nasa 0.3, 0.4. So basta yung mahalaga ng mga ka-G-lovers, mataas yung final drive kaysa sa output voltage or sa pinaka-output natin. So ulitin natin mga ka-G-lovers, yung pinaka dulo niya, yun yung final drive. Yan yung magda-drive dyan sa output. Yan, mataas yan. Tapos 0.3 na yung output natin. So next natin, patugtugin na natin to. So testing natin. Dito mga ka-G-lovers, so dahil okay na to, naikabit na natin siya. So natornilyo ko na. May connection na to ng input, tapos yung wire sa speaker nakakonect na rin. So dahil nasira yung USB natin, testing lang natin na paputol-putol ito yung USB natin nasira. Nandito yung NCS natin, baka makapiright tayo, putol-putol lang natin. Pero huwag kayong mag-alala kasi kinaumagahan, tinesting ko ulit to. Kumuha ko ng laptop na, dumala ako ng laptop para matesting ko siya. So mahirap na kasi baka maka-copyright tayo. Pero importante, tumunog na to. Yan, putol-putulin lang natin yung patugtog nito. Mahirap na baka maka-copyright tayo. Yan, on lang natin tong player na to. Yan. Pag in-on natin to, yan may tunog na, di ba? Tapos sa kabila,
O, ganun din, may tunog na rin. So, okay na to. So, testingin natin to ng may laptop. Para sigurado tayo yung diretsuhan na tugtog. So, bali ito mga ka-G-Lovers. Antayin lang natin So, naka-laptop na tayo dito. Diba? Okay na. Ito na yung laptop natin. NCS, Make Me Move. Favorite natin na patugtugin. So, okay na siya. So, tama na rin yung lakas nito mga ka-G-Lovers. Pag wala kang drive, sinasabi ko. So, thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. Sana meron na naman kayong natutunan sa tutorial natin na ito. So, thank you. Bring